Muling pinatibok ng isang bilyonaryo ang matagal nang natutulog na puso ng babae. Ngunit paano kung isang araw, bumalik ang dating kasintahan ng binata? May lugar pa kaya siya sa puso na to? Hindi na bago kay Miso ang masaktan ng paulit-ulit. Tila ba nasanay na siya sa walang pinagbabagong siklo ng pag-ibig, from strangers to friends, then turn into lovers, and suddenly back to strangers. Kaya normal na lamang sa kanyang magmahal at muling maiiwan. Ngunit ibang-iba ang kanyang pakiramdam nang makilala niya ang binatang nagngangalang Evan, isang bilyonaryo. Siya yung tipo ng lalaking muling bumihag sa marupok niyang puso at wala siyang ibang hangad kung hindi ay habang buhay na manahanan sa bisig ng lalaking kanyang minamahal. Ngunit posible ba kaya itong mangyari kung gayong sa una pa lamang ay batid niyang walang ipinagbabago ang siklo ng pag-ibig? Handa ba siyang sumugal sa walang kasiguraduhang pagkapanalo ng kanyang puso? Paano niya patatahanin ang kanyang pusong sugatan sa oras na malaman niyang nagbalik ang ex-girlfriend ni Evan mula sa Canada upang bawiin ang lalaking dati niyang pagmamayari? Pagpaparaya ba ang siyang maghahari o sagupaan sa pagitan ng parehong damdamin? Chapter 1. Miso Point of View. Tila pinagsakluban ako ng langit at lupa habang harap-harapan kong pinakikinggan ang mga salitang nagmumula sa bibig ng boyfriend kong si Ken. Mga salita na mistulang patalim na nagdudulot ng pagkasugat sa loob ng aking dibdib. Sumasabay sa paglandas ng taksil kong mga luha ang panginginig ng aking dalawang tuhod. Muntik na ako mawalan ng balanse, bunsod ng pangihina na namamayani sa aking buong sistema. Ken, bakit naman ganito? Di ba sabi mo hindi mo ko susukuan? Ken, you promised me to stay kahit anong mangyari, pero bakit? Nagkulang ba ako, Ken? Nagkulang ba ako? Halos magsumigaw na ako sa harapan ni Ken habang patuloy sa pag-agos ang butil ng aking mga luha. Hindi ko matanggap na basta na lamang niya akong iiwanan pagkatapos ng 2 taon naming pagsasama. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mabuhay nang wala siya. Hindi ako sanay na wala siya. Miso, I'm sorry, but we need to end this relationship. Hindi na ako masaya. Hindi ko na rin alam kung mahal pa ba kita. Seryosong wika ni Ken habang nakatingin siya sa luhaan ko mga mata. Hindi kaagad ako nakapagsalita ni makakilos. Nagmistula akong estatwa sa loob ng 10 segundo. Nanuot ang hapdi at kirot sa loob ng aking dibdib. Parang gusto ko na lamang maglaho sa mga sandaling yun. Wag please, wag ka nga alis. Wag mo kong iwan, Ken. Nagmamakaawa ang tono ng aking boses habang hinahawakan ko ang kanyang mga kamay. Ang klase ng hawak na nagpapahiwatig na wag niya ako lisanin. I'm really sorry, Miso. Ayoko na talaga. Ani mo'y pinagsasasaksak ng kutsilyo ang aking puso dahil sa labis na sakit. Hindi ko akalaing muli ko na namang mararanasan ang naranasan ko sa aking mga ex-boyfriend. Ilang beses na akong pumasok sa isang relasyon at walang ipinagbago. Palagi akong talo pagdating sa dulo. Ken, please. Nagmamakaawa ako. Huwag mo naman akong iwan. Nagmumukha na akong desperada sa harap niya ngunit wala na akong pakialam sa mga sandaling yun. Ang gusto ko lang ay mag-stay siya sa akin. Kung tuluyan niya akong iiwan, batid kong hindi ko kakayanin. I'm sorry, Miso. Tapos na tayo. He said and left me. Sinubukan ko pa siyang pigilan ngunit hinawi niya ang aking kamay at walang pag-aatubiling binagtas ang daan palayo sa aking kinatatayuan. Sa ginawa niyang pag-iwan sa akin, tila tumigil ang aking mundo. Nagpatuloy sa paglandas ang butil ng aking mga luha. Bigong-bigo ako. Durog na durog ang puso ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Parang gusto ko na lamang maglaho na parang bula. Once again, I was hurt because of love. Sadyang masakit talaga ang umibig. Mahal na mahal ko si Ken at sobrang sakit sa pakiramdam ngayong iniwan niya ako nang wala man lang malinaw na dahilan. Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman lahat. Hindi pa ba dapat? Kung ano-ano ang pumapasok sa aking isipan, naguguluhan ako, nalilito, nahihirapan, nasasaktan. Para ako naligaw sa gitna ng kagubatan at naabutan ng malakas na ulan at walang masisilungan. Napapagod na ako umiyak. Halos segundo, pumapatak ang aking mga luha. Tama na nga yung kaibangan mo, Miso. Nasasaktan mo na yung sarili mo. Galit kong sermon sa sarili habang pinagsasasampal ang aking pisngi. Gusto kong matauhan. Ayokong habang buhay na lamang ako maging alipin ng pag-ibig.
Nakakapagod na yung umibig. Kahit ibuhos ko pa lahat ng pagmamahal ko, ako lang din naman ang matatalo. You're so stupid. Muling singhal ko sa aking sarili. Nasa park ako, ang lugar na itinuring namin ni Ken bilang aking tagpuan. Sa lugar na ito, rito ko sinambit ang salitang oo at hindi ko akalaing dito niya rin sasambitin ang mga salitang tapos na tayo. Nasa gitna ako ng pighati when suddenly may phone rang. Huminga muna ako ng malalim bago pinindot ang answer button. Hello? I said while I was trying to calm my voice. Ayoko mahalata nang nakikinig sa kabilang linya na umiiyak ako. Good afternoon, Doc Evangelista. A patient who got a car accident is waiting for you. His life is a 50-50 stage. Do please proceed to the hospital right now. Sunod-sunod na wika ni Windy. A nurse and a friend of mine. Naging close kami sapagkat palagi kami magkasama sa hospital. I am a doctor at umalis ako kanina sa hospital sapagkat tumawag si Ken na makipagkita raw siya sa akin. I never thought na kaya pala siya nakipagkita sapagkat ibig niyang putulin kung ano man ang namamagitan sa amin. Okay, just wait for me. Papunta na ako riyan. I answered to Cindy and ended the call. Mabilis pa sa kidlat na tumakbo ko patungo sa kinaroroonan ng aking kotse na nakapark sa di kalayuan. Nang makarating ako rito, ay dali-dali ko itong binuksan at saka pinaandar. Nagmamadali ako nagmamaneho. Hindi ko ininday yung mga luhang pumapatak mula sa aking mga luha na bunsod ng pagkabigo sa pag-ibig. Naghahalo ang lungkot at galit sa loob ng aking dibdib habang binabagtas ko ang zigzag road patungo hospital. Hindi ako pwedeng mag-usad pagong sapagkat buhay ng pasyente ko ang nakasalalay. Anong silbi ng pagiging doktor ko kung gayong hindi ko naman matutulungan ng aking mga pasyente? Excuse me. Malakas na sigaw ko sa mga nagkukumpulang tao sa entrance nang makarating ako. Ang daming tao at nahihirapan ako lumusot. Ngunit sumisiksik pa rin ako at nang nakapasok na ako ay agad akong tumakbo patungo sa ER kung saan naghihintay sa akin ang sinasabing pasyente. Bumungad sa akin ang kanyang dugo ang katawan na puno ng mga galos. Kita ko ang labis ng sakit at paghihirap sa kanyang muka. I check his radial pulse at nang maramdaman ko yung pagpitik ng kanyang pulso ay nakumpirma ko na buhay pa ang pasyente. Nawalan siya ng malay marahil dahil sa sugat na kanyang natamo. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Sinimulan ko na ang aking tungkulin bilang isang doktor to save life. I set aside my personal problems and focus on my work as a doctor. Hindi pwedeng papalpak ako, buhay ng isang taong nakasalalay. Nilinis ko ang mga dugo na nagkalat mula sa kanyang sugat, tsaka nilagyan ito ng benda upang mapigilan ang walang humpay na pagdaloy ng dugo ron. Misos, point of view. Nasaan ang pamilya niya? Tanong ko kay Cindy habang nakatingin ako sa mukha ng aking pasyente. Wala nang dugo na dumadaloy sa kanyang sugat nang hindi pa rin siya gumigising. Okay naman ang kanyang heartbeat, maging ang pitik ng kanyang pulso. Parang wala namang pamilya niya ang pumunta rito. Mga pulis ang nagdala sa kanya rito sa hospital eh. Siguro hindi alam ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Sagot ni Cindy while she was eating an apple. Okay. Hintayin na lamang natin na puntahan siya ng pamilya niya rito. I said at saka huminga ng malalim. Hindi ko pa rin maalis-alis ang aking mga titig sa kanyang gwapong muka. Kung may sugat siya sa noo, bakas pa rin ang taglay niyang kagwapuhan. He has a flawless skin, pointed nose at mga makakapal na kilay na talaga namang bumagi sa kanya. Napapaisip pa rin ako kung ano yung pangalan niya. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang kanyang parte ng katawan na may mga benda, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa. Sino ka? And why are you staring at me like that? Nagulat ako nang bigla siyang nagising at nagsalita. Nahuli niya ako nakatitig sa kanya. Nagtagpo ang aming mga tingin at hindi may pagkakailang maganda ang kanyang kulay abo ng mga mata. Maging ang kanyang boses ay nakakahalina. I am Dr. Miso Evangelista. I am checking you kung okay ka na ba? I said nang makabawi ako mula sa pagkagulat. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay nang narinig niya yaong mga salitang aking tinuran. Para bang nabigla siya sa kanyang naulinigan. Lumipat ang kanyang mga tingin mula sa akin patungo sa kanyang braso. Napakunot ang kanyang noo nang makita niya ang benda. What happened? Bakit may benda ko? Tanong niya habang puno ng pagtataka ang mukha niya. Nagpalingalinga siya sa paligid at saka muling nagsalita. Nasa hospital ako? Anong nangyari? He seems like an innocent kid because of his expression and I found it cute. You are here dahil na-aksidente ka raw.
The nurse told me that the policeman brought you here. Nawalan ka ng malay kanina. What's your name by the way? Chris Evan Sebastian. Just call me Evan for short. He answered at sinubukan niyang bumangon, ngunit halatang siya ay nahihirapan. Mr. Sebastian, bawal ka pang bumangon. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Wika ko sa kanya at tumango naman siya. Have you seen my phone? Tanong niya habang palingalinga siya sa paligid. Yeah, sagot ko tsaka tumungo ako sa mesa. Kinuha ko ang kanyang cellphone na nakapako kanina mula sa kanyang bulsa, pati na ang kanyang wallet. Ngunit hindi ko yun pinakailamanan. I know my limits as a doctor. Here, I said at inabot ko sa kanya ang cellphone kasama ang wallet. Kinuha niya ito at hindi man lang nagsalita. You can call to your family para mabisita ka nila rito. Wika ako at binalingan niya ako ng tingin. Hindi na kailangan. Nasa London si na mom and dad at ayaw ko mag-alala sila sa akin. Sagot niya na aking kinagulat. From the words mom and dad, halatang nagmula siya sa may kayang pamilya. How about your sisters or brothers? I don't have brothers and sisters. Nag-iisang anak lang ako ni na mom and dad. Yung ibang mga taong malapit sa'yo, ayaw mo bang bisitahin kanila rito? Muli kong tanong. Nag-aalala kasi ako sa kanyang pamilya. Baka kung saang lupalop na sila napadpad sa kakahanap kay Evan. No, hindi na kailangan. Si Yaya lang ang natira sa bahay and I don't have plan na ipalampas sa kanya yung nangyari sa akin. Mas okay na yun para hindi malaman ni na mom and dad. Kumunot ang aking noo. Gusto ko sanang ipagpilitan sa kanya na ipaalam sa kanyang pamilya ang nangyari. Ngunit hindi na lamang ako nagsalita pa. Kung sa bagay, labas na ako sa desisyon niya. Sinulyapan ko ang aking relong pambisig. It was 6:25 in the evening. Binalingan ko ng tingin si Evan. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya. Yeah, buy me some fruits, he said at sumalubong ang aking kilay. Daig niya pa'y isang boss kung makapag-utos. Excuse me, doktor ako and it's not my responsibility to go out and buy your wants. Wika ako sa kanya. Kung makakabangon lang ako, kanina pa ako lumabas at lumaya sa hospital na to. Ramdam ko sa tono ng kanyang boses ang pagkairita. Actually, tama naman ang mga sinabi ko pero hindi na ako kumuda sapagkat ayoko magkagulo kami. Alam kong hindi niya pa kaya ang tumayo at wala akong magawa kundi sundin ang kanyang inuutos. Hindi ko naman pwedeng utusan ng ibang tao sa hospital dahil hindi rin naman nila yung responsibilidad. What kind of fruits do you want? Tanong ko sa kanya. Apple, grapes and orange. Bilhan mo na rin ako ng hinog na saging. Wika niya tsaka inabot sa akin ang kanyang wallet. Bring my wallet. Ikaw nang bahalang magkuha ng pera sa loob niyan. I refuse to bring his wallet. Baka kung ano-ano pang isipin niya. Just give me 500 pesos. Kasya na yan. Don't worry, babalik ko naman yung sukli. Ayaw mo bang dalhin yung wallet ko? Tanong niya sa akin. Bakit ko naman dadalhin? Baka kung ano-ano pa isipin mo. Sagot ko sa kanya at tanaw ko ang kanyang pagngisi. Don't worry Doc, wala sa bokabularyo ko yung mag-isip ng kung ano-ano. Masakit pa yung isang braso ko at nahihirapan ako igalaw. Tinatamad akong buksan yung wallet na to. Okay, ako na lang. Wika ako tsaka binuksan ko ang kanyang wallet. Kinuha ko sa loob nito ang 500 pesos. Maraming laman ang kanyang wallet, ngunit hindi ko yun pinansin. Nagpaalam na ako sa kanya at mabilis na binagtas ang daan palabas ng hospital. Malapit lang naman sa labas ang bibila ng mga prutas, kaya nilakad ko na lamang. Misos Point of View. Magandang gabi ate. Pabili nga nito mga prutas mo. Wika ko sa tindera habang nakatingin ako sa tinda niya mga prutas. Magandang gabi rin Dok. Pumili ka lang dyan kung alin yung gusto mo. Nakangiting wika at ngumiti rin ako bilang ganti. I really appreciate people smiling at me. Pumili na ako ng mga prutas na inutos sa akin ni Evan at nagpaalam na ako sa tindera pagkatapos kong magbayad. Dali-dali ako naglakad pabalik sa loob ng hospital. Bit-bit ang isang supot ng mga prutas. Here is your order. Wika ako nang makarating ako sa room na kinaroroonan ni Evan. Tinignan niya ang supot na aking daladala. At eto yung sukli. Inabot ko sa kanya ang sukli ngunit hindi niya ito tinanggap. Pakilagay mo na lang dyan sa mesa. Utos niya sa akin. Hindi na ako nagsalita at bagkos, sinunod ko na lamang ang kanyang sinabi. Nakasunod naman ang kanyang mga mata sa aking kinikilos. Ate mga prutas, pwede bang hugasan mo muna yan? Muntik ko na siyang masampal dahil sa mga sinabi. He was really acting like a boss. Mabuti na lamang at naalala ko na masakit pa pala ang kanyang katawan. So I controlled my hands from slapping him. Pero ang totoo,
Naiirita na talaga ako sa kanya. Doktor ako tapos nagagawa niya akong utusan. Huminga ako ng malalim at saka siya ay hinarap. He was expressionless looking at me. Mr. Sebastian, doktor ako at hindi utusan. Sumalubong ang kanyang mga kilay nang marinig yaong mga salitang aking tinuran. Hindi ko naman nakakalimutan na isa kang doktor, pero pwede bang pagbigyan mo muna kung utusan kita? Doc, please, for the sake of my situation right now, I can't even stand nor move freely. Wika niya sa tonong nagmamakaawa. Ang tono ng kanyang boses ay nakakadala. Hindi ko alam kung anong meron sa kanyang boses at sa isang iglap, bigla na lamang naging mamon ang aking puso. Oo na, pero ngayong gabi lang ha, I said at kaagad ako lumabas, bit-bit ang isang supot ng prutas. Hinugasan ko yun ng maigi. Nagtitinginan pa sa akin ng mga naroroon, ngunit hindi ko na lamang yun pinansin. Pagkatapos kong maghugas, naglakad na ako pabalik sa room na Evan. Tapos ko nang hugasan ng mga to. You can start eating at ako'y lalabas na. I have so many things to do, bye. Kaagad kong inilapag ang mga namamasang prutas sa ibabaw ng mesa malapit sa kanya. Mga alis na ako nang bigla na naman niya akong inutusan. Doc Miso, hindi pa tayo tapos. Do please slice the 2 apples into pieces at pakialis na rin yung mga buto. Parang gusto ko na lang siyang batuhin ng mga apple dahil sa rami ng mga inuutos niya sa akin. Hinarap ko siya ng nakapamiwang. Alam mo, nakakarami ka na. Ilang bilyon pa ba ang naghihintay na utos bago tumatapos? I raised my eyebrow. Nagtataray na naman ako. Oh, chill ka lang. Huwag kang high blood. Biro niya at saka ngumisi. Yun ang unang pagkakataong nakita ko siyang nakangiti at hindi ko maipagkakamaling ang cute niyang tignan sa tuwing siya ay gumaganon. Aba, paano naman ako mag-chill kung ganitong ginagawa mo kong alalay? At huwag kang pangisi-ngisi dyan, mas lalong tumataas yung dugo ko. Pagtataray ko rito. Kang mataray, smile ka lang dapat. Sige, papangit ka niyan. Pagbibiro niya sa akin na bigla na lamang akong kinilig. Muntik na sana ako mapangiti, ngunit pinigilan ko yung aking labi na iguhit ang matamis ng ngiti. Ayokong isipin niya na mabilis ako mapaamo. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking yun at nagagawa niya akong paamuhin. Wala pang lalaking nakakagawa nun sa akin. Mahirap ibalik yung mood ko sa tuwing may hindi kami pagkakaintindihan ng aking mga ex-boyfriend dati. Ngunit tila ibang-iba si Evan. Ay daig niya pa yung isang manggagayuma. O ano na, wala ka bang balak i-slice ang aking apple? Nagugutom na kasi ako. Pinandilatan ko siya sapagkat masyado siyang nagmamadali. Hindi na ako muling nagsalita pa. Tumungo ako sa labas ng room at kumuha ng malinis na plato at kutsilyo. Nang nakabalik na ako sa loob, ay kaagad kong inislice ang 2 apple at inilagay sa plato. Ang sipag naman ng doktor ko. Nakangiting wika ni Evan habang abala ko sa pagkukuha ng mga buto ng apple. Masyado kasing maarte ang lalaking yun. Feeling boss. Huwag mo akong binubola dyan. Sasaksakin kita nito. Pagtataray ko sa kanya habang patuloy pa rin sa ginagawa ko. Hindi naman kita binubola. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sagot niya at pinandilatan ko siya. Patuloy pa rin siya sa pagngisi na wari ba'y hindi siya apektado sa ginawa kong pagtataray. Ibang klaseng lalaki talaga si Evan. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, inilagay ko sa kanyang tabi ang isang plato ng apple. Eat well, I said at saka tumalikod. Aalis na sana ako nang muli na naman niya akong pigilan. Wait, ayaw mo ba akong samahan sa pagkain na to? Tanong niya habang nakatingin sa akin. Kinuha ko yung isang basong tubig at dinala iyon sa loob ng room ni Evan. Kailangan ng tubig ng katawan niya, kaya ako nang nagkusang magbigay nun. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ko to, gayong puro naman ako reklamo sa tuwing inuutusan niya ako. Siguro concern lang ako sa kanya bilang pasyente. Here, drink it. Wika ako sa kanya nang pumasok ako sa room at inaabot ko ang dala kong tubig. Halata sa ekspresyon ng kanyang mga mata na nagulat siya sa aking ginawa. Marahil hindi niya inaasahan na magkukusa akong bigyan siya ng tubig kahit hindi naman niya ako inuutusan. Wala ba tong lason? Tanong niya nang kinuha niya ang baso ng tubig. I smiled bitterly at saka kinuha ang plastic chair na malapit sa mesa. Ipinwesto ko yun sa kanyang harapan at saka umupo ako. Kalmado lamang ako nakatingin sa kanya habang nagdadalawang isip siya kung iinumin niya ba ang binigay kong tubig. Ano, wala kang balak inumin yan? Tanong ko dito. Umismid na naging dahilan kung bakit ang cute na naman niyang tignan. Kasi baka nilagyan mo to ng lason.
Napatawa ko ng pagak dahil sa mga salitang kanyang tinuran. Akala niya ba naman ay masama akong tao? Ganito na ba ako kasamang doktor para lasunin ng pasyente ko? Tanong ko sa kanya. Kung hindi lason yung nilagay mo, baka naman gayuma. Wika niya at muntik ko na siyang masapak. Napaka-assuming niya naman. Wow, ang swerte mo naman kung gagayumahin ka ng isang katulad ko. Assuming ka talaga. Pambabara ko sa kanya at saka ngumisi na naman siya. Siyempre, sa gwapo kong to. Wika niya na tila ba ipinagmamayabang niya ang kanyang kagwapuhan. Kahit kailan ang hangin mo talaga. Wika ko sa kanya samantalang nanatili pa rin siyang nakangisi. Tinitigan ko yung isang basong tubig na hindi pa rin niya iniinom. Huminga ko ng malalim at saka muling nagsalita. Sige na, inumin mo na yung tubig na yan. Kailangan niya ng katawan mo. Huwag kang mag-alala, wala akong balak lasunin ka at mas lalong wala sa isip ko ang gayumahin ka. Ang kaninang nakangising niyang muka ay unti-unting nagbago. Ito'y naging seryoso. Marahil iyon dahil sa mga salitang aking tinuran. Sabi mo ha? Tila naninigurado siya na wala akong nilagay sa kanyang tubig. Nagmumukha na naman siyang batang inosente at iyon ang nagpapakute sa kanya. Ilang beses ko pa bang sasabihin na wala akong inilagay dyan? Tanong ko rito. Ang arte niya kasi dahil ang tagal niyang inumin. Sige, magbabayad ka kapag may masamang nangyari sa akin ha. Biro nito at saka ngumisi. Pinandilatan ko siya at saka tinungganan niya yung isang basong tubig. O ano, nilason ka ba? Tanong ko sa kanya pagkatapos niyang inumin ng isang basong tubig. Hindi, nawala yung pagkauhaw ko. Nawala dahil sa'yo. Muntik ko na siyang mahampas ng upuan dahil sa mga salitang kanyang sinabi. Ewan ko, pero parang tumatalon yung puso ko sa kilig. Naramdaman ko yung pag-init ng mukha ko. Nakatitig siya sa aking mukha at hindi ko pinapahalatang kinikilig ako. Oh, you're blushing. Pambibiro niya habang nakangiti. I raised my eyebrow upang siya ay tarayan. Pakiramdam ko, nagkulay mansanas ang aking muka. Kaya niya nasabi na nagbablush ako. Huwag kang filingero. Pagtataray ko sa kanya at napakagatlabi. O talaga namang nagbablush kaya? Feel mo lang yan. Bahala ka nga dyan. I have so many stops to do. I need to go. Wika ako at tumayo na. I was about to leave nang magsalita siya. Doc, thank you nga pala sa water. My pleasure. Arte mo pa. Iinom ka rin naman pala. Sagot ko at saka naglakad na ako palabas ron. Marami pa akong dapat gagawin at hindi pwedeng ibuhos ko lahat yung aking oras kay Evan. Kung tutuusin, labas na sa responsibilidad ko yung ginagawa ko sa kanya. Wow, mukhang nagkakamabutihan kayo ng pasyente mo ah. Nagulat ako nang bigla kong tinapik ni Cindy sa aking balikat. Nakangisi siya at ang ekspresyon ng mukha niya ay wari bang nangaasar. Matagal na kaming magkaibigan ni Cindy at kilalang kilala ko na siya. Alam na alam ko na yung galawan niya tuwing mga asar. Anong nagkakamabutihan ka dyan? Aso't pusa nga kami palagi. Turan ko rito. No, napapansin ko talaga na close kayo. Binilhan mo pa nga siya ng fruits at saka dinalhan mo pa siya ng tubig, which is hindi mo naman yan ginagawa sa ibang pasyente. Nandilim ang aking mukha pagkatapos kong narinig ang sinabi ni Cindy. Siguro iniisip niya na may something sa amin ng pasyente ko eh. Kung talagang yan man yung iniisip niya, itigil niya na yung pag-iisip niya na yan. Sadyang concern lang talaga ako sa kalagayan ng aking pasyente. Better shut up your mouth, Cindy. Kung ano man yung iniisip mo, please itigil mo na yan. Kailangan ni Evan ng tulong dahil hindi niya pa kayang igalaw yung kanyang mga braso. Hindi niya pa kayang tumayo ng tuwid. Hindi niya pa kayang kumilos ng walang umaalalay. Higit sa lahat, wala ni isa sa pamilya ang nakakaalam tungkol sa nangyari sa kanya. As a doctor, concern ako sa kalagayan ng pasyente ko. Mahabang pagpapaliwanag ko kay Cindy. Sa isang iglap ay biglang nag-iba ang kanyang reaksyon. Parang naiintindihan niya na kung bakit ginagawa ko kay Evan ang mga bagay na labas na sa responsibilidad ko bilang isang doktor. Oh, I'm sorry. Pero nalulungkot ako sa sinabi mong wala ni isa sa pamilya niya yung nakakaalam tungkol sa nangyari sa kanya. Bakit naman ganyan? Wala ba siyang kontak sa kanila? Nagsasalubong ang mga kilay ni Cindy habang sinasanggit yaong mga kataga. Masyado siguro siyang nasurpresa ng katotohanang nag-iisa lang si Evan sa hospital. Ayon sa kanya, ayaw niya raw na ipaalam sa kanyang pamilya na naaksidente siya dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya ang kanyang mga magulang. Wika ko kay Cindy. Ibang klase rin yung lalaking yun. Rinig kong bulong ni Cindy. Mag-isa kong pinagmamasdan ang buwan sa kalawakan. Eksaktong 11:00 na ng gabi at nakadungaw ako sa bintana.
Hindi ako makatulog. Nababalisa ako kaya naisipan kong bumangon na lamang at dumungaw sa kalawakang lipos na mga bituin na nakapalibot sa maliwanag na buwan. Karaming mga bagay ang pumapasok sa sulok ng aking isip. Nakakalito, nakakapagpabagabag, gulong-gulo ang aking isipan. Tila ba hindi ko alam kung saan patutungo ang aking buhay. I am already 32 years old pero wala pa ring nangyayari. Nag-iisa pa rin ako. Gustuhin ko mang bumuo ng pamilya, ngunit tila pinagkakaitan ako ng tadhana. Gusto ko lang naman na maging masaya, ngunit bakit tila kay ilap ang hinahangad kong kaligayahan? Walang lalaki nagtatagal sa akin at hindi ko alam kung bakit gayong naging mabuti naman akong girlfriend. Sa una lang malalasap ang saya, ngunit habang tumatagal ay unti-unting nanlalamig ang kanilang mga pag-ibig. Hindi ba ako kamahal-mahal? Hanggang kailan ako magiging alipin ng pansamantalang pag-ibig? Sawa na ako magmahal. Paulit-ulit na yung nangyayari. Halos pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki. Nakakapagod magmahal. Nakakawalang gana. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang sumagi sa aking isip si Ken. 5 araw na pala ang nakalipas mula nang hiniwalayan niya ako. Naroon pa rin sa aking dibdib ang sugat na kanyang iniwan, ngunit hindi na gaanong masakit. Pakiramdam ko habang lumilipas ang oras ay unti-unting umihilom ang iniwan niyang sugat. Sa bagay, sanay naman na ako masaktan. Palagi ako nabibigo, palagi akong talo pagdating sa dulo. Kinuha ko ang aking cellphone na nasa ibabaw ng aking kama, tsaka binuksan ko ang aking Facebook account. Post ni Ken ang unang bumungad sa akin. Nanlumo ako habang nakatitig sa litrato na kung saan magkasama sila ng isang babae. Nakasandal sa kanyang balikat ang babae at makikita sa kanilang mga ngiti na masaya sila sa piling ng isa't isa. Hindi ko maiwasang masaktan sapagkat kay bilis niyang nakahanap ng kapalit. Mahigit 1 taon kaming magkarelasyon at 5 araw pa lamang kaming hiwalay. Naka-move on na agad siya sa akin. Pinaparamdam niya sa akin na hindi talaga ganun kalalim yung pagmamahal niya sa akin. Mga manlulokong lalaki! Galit kong sigaw at binato ko yung aking cellphone sa aking kama, kasabay ng paglandas ng taksil kong mga luha. Dahil sa post ni Ken, umalab ang galit sa loob ng aking dibdib. Ang pagmamahal ko sa kanya ay unti-unting napapalitan ng galit. Mabuti nga para mabilis ako makamove on. Ako kasi yung tipo ng babaeng mabilis mawala ng gana kapag pinaparamdam sa akin na hindi ako mahalaga. I hate you! I hate you! Pagsusumigaw ko sa loob ng aking kwarto habang pinupunit ko ang mga litrato namin na nasa album. Maging ang litrato naming dalawa na nasa picture frame, binasag ko rin yun. Wala na akong pakailam sa memories namin. Pakiramdam ko'y kasinungalingan lang ang lahat ng pinakita niya sa akin noon. At ngayong wala na kami, wala na akong pakailam sa buhay niya. Gawin mo na lahat ng gusto mo, wala na akong pakailam sa'yo. Galit kong sigaw sa isa pang picture frame kung saan naroon ang kanyang litrato na nakangiti. Katulad ng ginawa ko sa isang picture frame, binasag ko rin yun. Sinubsob ko ang aking mukha sa unan habang umaalab pa rin ang galit sa aking kalooban. Nagpatuloy sa paglandas ang butil ng aking luha at nabasa ang aking unan hanggang sa nakatulog na lamang ako nang hindi ko namamalayan. It was 6 o'clock in the morning when I woke up. Nagising ako dahil sa ingay ng mga bata sa labas. Naglalaro kasi. Bumangon ako tsaka inayos ang aking kama. Pagkatapos nun, tumungo ako sa lababo. Nag-toothbrush muna ako tsaka naligo. May duty ako kaya kailangan ko makaalis ng maaga. After kong magbihis, nagtimpla muna ako ng kape bago umalis. Hindi ako sanay kumain ng kanin sa umagahan. Sapat na sa akin ng kape o biskwit. Kuya, alis na ako. Paalam ko kay Kuya Paulo. Abala siya sa pagtatadtad ng mga karne ng baboy. Napatingin siya sa aking kinaroroonan nang narinig niya ang aking mga sinabi. Sige, mag-iingat ka. Tingin niya at saka tumango lamang. Humakbang na ako at binagtas ko ang daan papunta sa aking kotse. Naratnan ko si Manang Flor na nagdidilig ng mga bulaklak. Siya ang aming katulong sa loob ng bahay. Parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Halos 10 taon na rin siya nagtatrabaho sa amin kaya may tiwala na kami rito. Maagang nabawian ng buhay ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente at si Mang Flor ang tumatayo namin bilang magulang. 3 kaming magkakapatid, si Ate Blighty ang panganay. Pangalawa naman si Kuya Paulo at ako yung bunso. May mga pamilya na sila at ako na lamang ang nananatiling single. Hindi ko alam kung sang lupalop ng mundo nakatago yung future husband ko. Magandang umaga, iha. Bati ni Manang Flor nang mapansin niya ako.
Ngumiti ako tsaka binati ko rin siya. Ang ganda ng mga bulaklak ah. Wika ko habang nakatingin ako sa mga nakahilerang orchid. Violet ang kulay ng mga ito at sobrang kaakit-akit sa aking paningin dahil violet ang paborito kong kulay. Oo nga, ang tataba na ng mga ito. Nakangiting tugon ni Manang Flor habang hinihimas-himas ang isang bulaklak ng orchid. O nga pala Manang, aalis na ako. Pagpapaalam ko sa kanya habang kinukuha ko sa loob ng aking sling ang susi ng kotse. Sige iha, mag-iingat ka sa pagmamaneho ah. Wika niya sa akin. Oo naman po, mag-iingat din kayo rito. O sige na, aalis na ako. Tumango si Manang Flor bilang tugon sa mga salitang aking tinuran. Pagkatapos kong magpaalam, binuksan ko na ang kotse at saka pinaandar. Maingat ako nagmaneho at hanggang sa narating ko na yung hospital na aking pinapasukan. Sinalubong ako ni Cindy at parang may ibig siyang sabihin sa klase ng kanyang mga tingin sa akin. Halos silahin na ako ni Cindy papuntang entrance dahil sa bilis ng kanyang mga lakad habang hawak-hawak ang aking braso. Ano ba? Dahan-dahan naman tayo. Ang hirap pa namang tumakbo kapag naka-heels. Pagre-reklamo ko sa kanya. May sasabihin kasi ako sa iyo. Natiti akong masosorpresa ka talaga sa malalaman mo. Wika niya na lalong nagpagulo sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano na namang klaseng chismis ang dala ng aking kaibigan. O edi sabihin mo na ngayon. Sagot ko sa kanya. Masyado ka namang excited. Bilisan mo kasi. Sa loob na tayo mag-uusap at siguraduhin mong handa na yung tissue mo ah. Turan niya na naging dahilan ng pagkasalubong ng aking kilay. Ano na naman kaya ang kadaramahan niyang dala? Kailangan pa ng tissue. As if naman, iiyak ako sa chismis niya. Anong tissue ka dyan? Wala naman tayo sa may lamay. Pambabara ko dito. Basta, bilisan mo na lamang sa paglalakad. Wika niya at kumembot-kembot pa. Hindi nagtagal nakarating din kami sa room na kung saan walang ibang taong naroon. Gora na sa chismis. Huminga muna siya ng malalim tsaka kinuha ang cellphone sa kanyang shoulder bag. Surprise! Sambit niya habang hawak-hawak niya ang kanyang cellphone at pinapakita niya sa akin ang post ni Ken na may kasamang babae. Ang post na nakita ko kagabi. Hindi ko pa kasi nasabi kay Cindy na wala na kami ni Ken. Oh, ano namang gagawin ko dyan? I raised my eyebrow habang nakatingin sa picture. Tapos na ako umiyak kagabi kaya hindi na ako affected. Your boyfriend is cheating on you. Wala ka man lang bang gagawin? Chill ka pa rin? Sunod-sunod na tanong niya. Halata sa tono ng kanyang boses na concern siya sa aking nararamdaman. Boyfriend? Wala akong boyfriend no? Tugon at pagak na tumawa. Kumunot ang noo ni Cindy. Tila ba naguguluhan siya sa pinagsasasabi ko? Marahil iniisip niya kung bakit parang hindi ako affected sa picture na pinakita niya. What do you mean, Miso? Nagtatanong ang kanyang mga mata samantalang ako ay patawa-tawa lamang. Wala na kami ng Ken na yan, kaya wala na akong pakailam sa buhay niya, no? Wika ako na kinabigla ni Cindy. Ano? Wala na kayo? Kailan pa? Bakit hindi mo man lang sinasabi sa akin? Sunod-sunod na kanyang tanong. Tinatamad ako magkwento about sa lalaking yon. Hayaan mo na yon. Sagot ko ngunit tila ayaw talagang tumigil ni Cindy. Gustong-gusto niyang alamin kung bakit wala na kami. Bakit naman naghiwalay kayo? Akala ko ba road to forever na kayo? Akala mo lang yun. Wala Hindi na raw siya masaya. Actually, kagabi ko pa nakita yung post niyang yan. Masakit pero ayos lang. Hindi naman kawalan yung lalaking yan. Turan ko rito. Tanaw ko ang biglang pag-iba ng ekspresyon ni Cindy. Kita ko sa kanya mga mata na nalulungkot siya sapagkat nabigo na naman ako sa pag-ibig. Sobrang support kasi siya sa amin ni Ken nung kami pa. Akala niya, si Ken na ang lalaking aking makakatuluyan. Iniwan ka dahil sa hindi ka na masaya? Aba, anong klaseng mindset ang meron siya? Batid kong naiirita si Cindy kay Ken. Bunsod ng pag-iiwan nito sa akin dahil lang sa napakababaw na dahilan. Hinayaan ko na lamang si Cindy sa kanyang pinagsasasabi. Wala akong ganang pag-usapan ng mga lalaking sa una lang magaling. Alam mo, Miso, hindi naman kasi sapat na dahilan yung iniwan ka niya dahil hindi na siya masaya sa'yo. Normal lang yan sa isang relasyon. Kung hindi na masaya, edi maghanap siya ng paraan para bumalik yung saya sa inyong relasyon. Hindi yung bigla na lamang niyang tatapusin. Kung ganyan ang mindset niya, aba, wag na lamang siyang pumasok sa isang relasyon. Galit na wika ni Cindy, samantalang ako naman gusto nang tumawa. Umaakit na naman kasi ang dugo ng aking kaibigan. Stop wasting your saliva sa lalaking yun, Cindy. Hindi naman siya kawalan Tanggap kong wala na kami.
Kalmadong wika at dahil doon, kumalma nga si Cindy. Sa bagay, di naman talaga siya kawalan. Hindi mo siya deserve. Sambit niya at binura ang picture ni Ken kasama ang bago nitong babae. Huwag kang mag-alala, maganda ka pa rin. Mas bagay kayo ni Evan kaysa kay Ken. Inaasar naman niya ako kay Evan. Ewan ko na lang kay Cindy. Tsaka ko lang naaalala si Evan nung sinambit niya yung pangalan na to. Ngayong araw na pala siya lalabas at kailangan ko siyang bisitahin upang i-check ang kanyang kondisyon. Punta muna ako sa room na Evan. I will check his condition. Pagpapaalam ko kay Cindy. Pinukulan niya ako ng tingin na tila ng aasar. Hindi niya man sabihin, ngunit nababasa ko sa kanyang mga mata maging sa kanyang ngiti ang sinasabi ng kanyang isipan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa room na Evan. Naratnan ko siyang natutulog. Tumikhim ako at hindi ko inaasahang siya ay magigising. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nagtagpo ang aming mga tingin. Gising ka na pala. How's your condition? Tanong ko rito. Ako na ang bumasag ng tahimik na namayani sa amin. Kanina mo pa ba pinagmamasdan ang aking kagwapuhan? Tanong niya sa akin. Ang aga-aga nagiging assuming ka na naman. Pambabara ko dito. Kahit bagong gising si Evan, hindi ko maitatanggi yung katotohanan na gwapo talaga siya. Huling-huli ka na nga, nagde-deny ka pa. Tinititigan mo yung kagwapuhan ko, no? Patuloy na paghahangin at inismidan ko naman siya. Alam mo, kung may ranggo lang ang mga mahangin, siguro general ka na. Seryosong wika ako rito. Anong mahangin ka riyan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Bilib rin talaga ako sa lalaking to eh. Nakuha niya pang lumusot. Oo na lang, baka iiyak ka pa. Tinatanong kita kung kamusta na yung kondisyon mo, kung ano-ano na naman yung pinagsasasabi mo dyan. Pagtataray ko sa kanya. Wow, concern ka talaga sa akin ha? Pangaasar niya na kinataas ko ng kilay. Aba syempre, dahil pasyente kita. Mas lalong lumapad ang kanyang ngiti. Tila ba gustong gusto niya akong asarin. Anyway, I'm in a good condition right now. Wala kang dapat ipag-alala, Doc. Okay na yung gwapo mong pasyente. Wika niya at saka bumangon. Natuwa ako sapagkat nagagawa na niyang bumangon. Masaya akong malaman na okay na siya. Glad to know that. By the way, ngayong araw na pala yung labas mo. Total, okay ka naman na eh. Sagot ko dito na kanya namang kinalungkot. Doc, I want to stay here forever. Namilog ang mga mata ko dahil sa kanyang sinabi. Ano naman ang gagawin niya sa loob ng hospital? Ano? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Hospital to, hindi tambayan. Hindi ka bagay dito. Kaya sa ayaw mo o sa hindi, uuwi ka sa inyo. Sermon ko sa kanya na parang nanay. Hindi ba ako pwedeng mag-stay rito sa loob ng hospital? Parang batang tanong ni Evan sa akin. At ano naman ang gagawin mo rito, Aber? Okay ka naman na, di ba? Anong gagawin ko rito? Syempre, pagmamasdan ka habang ginagamot mo yung pasyente mo. Muntik na akong bumagsak sa kinatatayuan ko matapos ni iyong sabihin. Pakiramdam ko ay nagkukulay mansanas na naman ang mukha ko. Miso, kumalma ka. Bulong ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung bakit natutuwa ako dahil sa kanyang sinabi. Pagmamasdan mo ko? Nauutal na tanong ko dito. Oh, you're blushing na naman, Doc. Pero oo, pagmamasdan kita. Parang natutunaw yung puso ko sa kilig, lalo na't kahali-hali na ang kanyang boses. Hindi ko alam kung bakit ibang-iba yung nararamdaman ko pagdating kay Evan. Feeling ko, komportable ako kapag siya ang aking kaharap. Magsasalita na sana si Evan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, tsaka sinagot ang tawag. So how's the papers? Oh, glad to hear that. Just wait for me. Pupunta ako dyan. Yun ang mga salitang narinig ko kay Evan habang kausap niya ang nasa kabilang linya. Hindi ko alam kung tungkol saan yung pinag-uusapan nila. Well anyway, kung ano man ang pinag-uusapan nila, ilabas na ako ron. Hindi ko pa lubos na kilala si Chris Evan. And I have no idea about his background. Doc, kailangan ko na umalis ngayon. I have an important matter to do. Mag-iingat ka rito ha. Take care of yourself, Doc. By the way, salamat nga pala sa pag-aalaga sa akin. Seryosong wika niya. Nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pakiramdam ko'y nalulungkot ako sapagkat aalis na siya. So bakit ko nga ba ito nararamdaman? Doc, ayos ka lang ba? Tanong niya sa akin habang ako'y nakatulala. Kinusot ko ang aking mga mata na makabawi ako mula sa pagkakatulala. Yes, ayos lang ako. Sagot ko at saka pilit na humiti. Ayokong ipahalata na nalulungkot ako dahil nga aalis na siya. Mag-iingat ka.
Dagdag ko at nginitian niya ako. Ang klase ng ngiti na hindi nakakasawang titigan. Sinamahan ko si Evan palabas ng hospital. Batid kong mamimiss ko siya sapagkat hindi na kami muling magkikita pa. Wala nang aso't pusa sa loob ng hospital. Wala na ako masasabihang mahangin. Kahit bago pa lang kaming nagkakilala, pakiramdam ko, matagal ang aming pinagsamahan. Si Evan lamang ang pasyente ko na nagawa akong gawing isang utusan at palaging nangaasar. Bago siya tuluyang umalis, ay kumuway muna siya sa akin and I gave him a smile. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mga hakbang papalayo sa akin, unti-unting napapalitan ng lungkot ang nakangiti kong labi. Miso, lumabas ka na dyan sa kwarto mo at kakain na tayo. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong tinatawag ako ni Kuya Paulo. Nagkaroon ako ng lagnat kaya hindi mo na ako pumasok sa trabaho. Hindi ko pa kasi kaya magtrabaho, nanghihina pa rin ako na parang nahihilo. Susunod na lang po ako, wala po akong ganang kumain. Sagot ko kay Kuya. Hinayaan niya na lamang ako at nagsimula na silang kumain. Kasama ang kanyang asawa, 2 maliliit na mga anak at si Manang Flor. Nasa London si ate dahil taga doon ang kanyang napangasawa. Mayroon na rin silang isang anak. Habang nakahiga ako sa loob ng aking kwarto, biglang sumagi sa aking isip si Evan. It's been 3 days since he left. Ini yung huling araw na nakita kami. Okay na kasi siya at masaya na ako para sa kanya. Wala na akong balita kung nasaan man siya. Ngunit bakit hindi ko pa rin siya maalis-alis sa aking isipan? Ano nga bang meron sa Chris Evan na yun? Tao po. Tao po. Pipikit na sana ako nang bigla ko nakarinig ng boses sa labas ng aming bahay. Pamilyar sa akin ang boses na yun. Narinig ko ang mga yabag ni Kuya na papunta na sa labas. Maya-maya pa'y bumalik si Kuya at pumunta sa aking kwarto. Miso, hinahanap ka ni Cindy sa labas. Uwi ka ni Kuya sa akin. Papasukin mo na lang siya rito. Nahihilo pa ako kapag tumayo. Turan ko sa mahinang tono. Sige, sagot naman ni Kuya at saka umalis na. Ilang segundo ang lumipas at nakarating na rin si Cindy sa loob. Pumasok siya sa aking kwarto at nakita niya ako nakahiga rito. Kamusta yung pakiramdam mo? Tanong niya sa akin at umupo sa aking kama. Tumingin ako sa kanya at saka huminga ng malalim bago ako nagsalita. Heto, nilalagnat pa rin at nahihilo. Agaw pansin sa aking paningin ang hawak-hawak ni Cindy. A bouquet of flower at saka may maliit pa na box. Inisip ko na siguro binigay yun sa kanya ng kanyang boyfriend na foreigner. At saan naman galing mga bulaklak mong yan? Tanong ko sa kanya habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang hawak-hawak na bulaklak. Oo nga pala, bigay pala to ni Evan para sa'yo, pati na rin to mga chocolate. Wika niya habang nakangiti. Nabigla ako sa kanyang tinuran. Bigay ni Evan para sa akin? Nauutal kong tanong, bunsod ng aking pagkabigla. Kita ko sa mga mata ni Cindy ang pangaasar. Oo nga, pinadala kahapon ng worker niya. May meeting daw kasi si Evan para sa kanilang company. Kaya nagpautos na lang siya para ipaabot itong bulaklak at tsokolate. Mas lalo ko nagulat sa mga salitang tinura ni Cindy. Meeting sa kumpanya? Paulit-ulit sa mga salitang iyon sapagkat hindi ako makapaniwalang may company si Evan. Evan is the owner of San Meg's company. Yan ang sabi ng lalaking inutusan niya kahapon. Siyempre nagchismisan kami saglit. At alam mo Miso, Evan is a billionaire man. At nililigawan ka niya kaya nga pinadala ito mga bulaklak at tsokolate. Namilog ang aking mga mata dahil sa mga sinabi ni Cindy. Hindi ko inaakalang isang bilyonaryo ang Chris Evan na yun, kung gayong napakasimple lang niya kong tignan. Kaya pala may pagkabos ang lalaking yun kapag inuutusan niya ako. Bulong ko sa aking sarili. Hindi pa rin ako makapaniwalang nililigawan ako ng isang bilyonaryo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi ni Cindy. Sino ba kasing mag-aakala na isang bilyonaryo ang Chris Evan na yun? At bakit sa dinami-raming babae sa mundo, ako pa ang napili niyang ligawan? Muli na namang sumagi sa aking isip ang masaklap kong nakaraan. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magmahal. Hindi ako sigurado kung magagawa ko pa bang muling sumugal. Gayong paulit-ulit lang ang siklo ng pag-ibig. Magiging masaya sa una, magkakalabuan, at hanggang hahantong sa hiwalayan. Nakakapagod ng mapiit sa pag-ibig na walang kasiguraduhan. Hindi mo tiyak kung tama ba yung landas na iyong binabagtas. Minsan naisip ko na wag na lamang magmahal para hindi na masaktan. Doc Miso Evangelista, may naghahanap sa iyo. Napalingon ako sa dakong kinaroroonan ng boses na iyon. Sumalubong sa aking mga mata ang mukha ni Guy, isa sa mga nurse sa pinapasukan kong hospital. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. May ginagawa pa ako rito.
Papasukin mo na lang kung sino mang iyon. Sige Dok, sagot nito at saka umalis na. Pinagpatuloy ko ang aking ginagawa at pagkalipas ng ilang segundo, bumukas ang pintuan. Tumingin ako sa direksyon na to. Muntik ko nang mabitawan ang hawak kong syringe nang iniluwan nito si Evan. He was holding a bouquet of flower and is smiling at me wearing a black pants paired by tuxedo. Napalunok ako. Ang kaninang malamig kong mukha ay biglang uminit. Kung gwapo siya nun, mas gumwapo siya ngayon. Hindi ko maitatanggi ang katotohanang nabibighani ako sa pogi niyang mukha. Hi Doc, have a great day. He greeted me at bigla ako natauhan. Natulala kasi ako na makita ko siya kanina. I didn't expect na siya ang taong maghahanap sa akin. Have a great too, Evan. Ba't napadalaw ka? I asked him habang kinokontrol ko ang tono ng aking boses. Iniiwasan kong mautal. I miss you. Wika niya na lalong nagpabilis ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko, tumatalon ito sa labis na kasiyahan. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin. Tila nagmistula akong estatwa ng mga sandaling yun. By the way, flowers for you. Humakbang siya palapit sa aking kinatatayuan, tsaka inabot ang dalang bulaklak. Mabuti na lamang at kaming dalawa lamang ang tao sa loob. Kapag marami, batid kong maiilang ako. Salamat dito, I said after kong tanggapin ang ibinigay niyang bulaklak. Balita ko, nagkasakit ka raw. Kamusta yung pakiramdam mo ngayon? Tanong niya sa akin. Tumikhi muna ako bago sumagot. Okay na ako. Glad to know that. Lagaan mo yung sarili mo ha. Parang matutunaw ako sa labis na kilig. Ibang-iba talaga ang pakiramdam ko pagdating kay Evan. Oo naman, ikaw rin. Oo nga pala, kamusta ka? Nakangiting tanong ko sa kanya. Ngumiti rin siya sa akin na lalong nagpa-cute sa kanyang itsura. Nakakabighani talaga ang kanyang mga ngiti. I'm doing good naman at syempre masaya ako at okay ka na. He said with a manly voice, saglit na namagitan ng katahimikan sa amin. Hindi ko alam kung anong mga salita ang aking bibigkasin. Pakiramdam ko'y nauutal ako habang tinititigan niya ako nagsasalita. By the way, free ka ba bukas ng gabi? Tanong niya sa akin bilang pagbasag sa katahimikang namamayani sa amin. Nag-isip muna ako. Inaalala ko may schedule ba ako bukas ng gabi o wala. Yes, until 10 PM ang free time ko. Glad to know that. Can you go with me for a dinner? Tanong niya na lalong kinadagdag ng init ng nararamdaman ko sa mukha ko. Sure. Hindi ko may pagkakailang labis ako natutuwa. Ngunit sa isang iglap, bigla ko napatigil. Tama ba kaya ang desisyon kong sasama sa kanya? Paano kung mas lalo ko mapalapit kay Evan? Kakayanin ko ba ang muling madurog at masaktan? It was 6:30 in the evening at nakaharap ako sa salamin. I was wearing my fabulous dress that really suits me. Mas lalong lumilitaw ang aking kaputian dahil sa kulay black na suot ko. Fit na fit iyon sa aking katawan. Hindi ko alam basta gusto ko nagmumukhang presentable sa harapan ni Evan. Naglagay rin ako ng kaunting lipstick at polvo. Sapat na yun sa akin. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili sa harap ng salamin, kinuha ko na ang aking puting shoulder bag at saka lumabas sa aking kwarto. Nagpaalam muna ako kina Kuya Paulo at Manang Flor bago ako umalis dito. Habang binabagtas ko ang daan palabas ng aming gate, natanaw ko yung isang itim na kotse na nakapark sa labas ng bahay. There was a man sitting beside it. Oh, he's Evan. Bulong ko sa sarili ko nang makumpirma kong si Evan nga ang nakatayo sa gilid ng mamahaling kotse. He was staring at me habang naglalakad ako papunta sa kanya. Naiilang ako na parang nahihiya. Hindi ako sanay na may tumititig sa akin. Ewan ko na lang kung bakit. Nagpatuloy ako sa paglalakad at habang papalapit ako sa kanyang kinatatayuan, mas lalong bumibilis ang kabog ng aking puso. Pakiramdam ko'y parang matutunaw ako sa kanyang malagkit na titig. You look so gorgeous, my doctor. Sambit niya habang nakatingin sa akin. Nasa harapan na niya ako at nakapamulsa siya. Walang pinagbago ang mukha niya. Gwapo pa rin siya at hindi nakakasawang titigan. Kailan ka pa natutong mambola? Pambabara ko dito. Seryoso pa rin ang mga tingin na pinupukol niya sa akin. Parang ayaw akong lubayan ng mga tingin niyang nakakaakit. Wala sa bokabularyo ko ang mambola. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Believe me or not, maganda ka talaga lalo na kapag umingiti ka. Aniya sa matamis na tono na pagkabigkas. Parang nauubusan ako ng salita. Saglit ako natulala. Malamig ang simoy ng hangin sa paligid at nililipad nito ang aking curly hair. Hindi naman masyadong mataas yung buhok ko. Hanggang malikat lang na talaga na bumagay sa akin. O ano na? Shall we go?
Nakangiting tanong ni Evan bilang pagbasag sa katahimikang namagitan noong mga sandaling yun. I smiled sweetie and then I answered, "Yeah, let's go." Pinagbuksan niya ako at kaagad naman akong pumasok. After few seconds, nagsimula nang umandar ang sasakyan. Ginaw na ginawa ko habang binabagtas namin ang zigzag road patungong Baguio. Sleeves ang aking suot na dress kaya mas lalo ako nilalamig. Niyakap ko na lamang ang aking sarili. Napansin kong sinulyapan ako ni Evan. Maya-maya pa, biglang huminto ang sasakyan. "What's going on?" Tanong ko kasabay ng pamimilog ng mga mata ko. Nagulat kasi ako sa biglang paghinto ng kotse sa gitna ng walang katao-taong daan. Sa halip na sagutin ni Evan ang aking tanong, dahan-dahan niyang hinubad ang suot niyang jacket. Kung ano-ano nang lumilipad sa isipan ko ng mga oras na yun. "Anong ginagawa mo?" Tanong ko sa kanya na puno ng pagtataka. Ngumiti siya at saka tumingin sa akin. "Alam kong nilalamig ka. Isuot mo tong jacket ko." Dahil doon, biglang napawi ang nararamdaman kong kaba at pagtataka. Akala ko kasi baka kung anong kababalaghan na yung gagawin niya. "Salamat." Sagot ko't kinuha ang kanyang jacket. Isinuot ko ito at unti-unting nabawasan ang lamig na aking nararamdaman sa aking buong sistema. Nang maisuot ko na ang kanyang jacket, muling pinaandar ni Evan ang kotse. Naamoy ko pa ang mabangong perfume na ginamit niya sa kanyang jacket. Pagkatapos ng ilang minuto, ligtas kami nakarating sa lugar na aming pupuntahan. Inalalayan niya ako palabas sa kotse. Evan is my own definition of a gentleman. Mahigit 5 buwan na rin ako nililigawan ni Evan. Mahigit 5 buwan ko na rin inoobserbahan ang kanyang panloob na anyo. Hindi ko maitatanggi ang katotohanan na taglay niya talaga ang mabuting puso. Wala na akong mahihiling sapagkat nasa kanya na ang lahat, maging ang pagiging sincere sa paniligaw sa akin. Kilala na rin siya ng family ko at support sila sa amin. Eka nga nila, kung saan ako masaya, roon din sila. I am so very lucky for having them as my family. Pinaramdam nila na hindi ako nag-iisa. I was busy doing on my laptop nang biglang bumukas ang pintuan. Niluwa nito si Cindy at may babaeng nakasunod sa kanya. She has a blonde hair at kagaya ko, matangkad din. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, masasabi ko na siya ay nagmula sa may kayang pamilya. She was walking toward me habang tinatapunan niya ako ng mga tingin at sintapang ng isang tigre. "Ikaw ba si Miso Evangelista?" Mahina ngunit mariin. Tila ba may nakatagong kahulugan sa klase ng kanyang tingin. "Yes, I am." Sagot ko sa kalmadong boses. "Confirm, ikaw nga ang doktor na dumadagit sa boyfriend ko." Galit niyang sigaw at dumapo ang kanyang kanang palad sa kaliwa kong pisngi. Sinampal niya ako ng napakalakas. Nabigla ko nasaktan na galit. Nang makabawi mula sa masakit niyang sampal, alisto kong tumayo. Wearing my 3 inches heels, humakbang ako palapit sa kanya. "How dare you to slap me? Bastos ka!" Galit kong sigaw sa kanya at sinampal ko rin siya. Hindi lang isang beses, kung hindi ay 2 beses. Nagkulay mansanas ang aking muka, ngunit hindi pa rin iyon sapat para sa akin. Gustong gusto ko siyang kaladkarin at iuntog sa pader dahil sa ginawa niya sa akin na hindi ko nga siya kilala at wala akong alam kung anong pinagpuputok ng bunganga niya. Napaawang ang labi ni Cindy nang makita niya ang ginawa ko sa babae. "Ikaw na babae ka, anong problema mo sa akin?" Galit kong tanong habang siya ay dinuduro. "Hindi mo alam? Hindi mo ako kilala?" "Oo nga pala, I am Aliana de Vera and I am the girlfriend of Chris Evan Sebastian. Kararating ko lang kahapon galing sa Canada at nagulat ako nang nabalitaan kong ginagapang na pala ng isang doktor ang aking BF." Wika niya na labis kong kinabigla. My eyes widened. "My girlfriend si Evan?" Nauutal kong tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala. Parang pinagsakloban ako ng langit at lupa dahil sa aking nalaman. Nasasaktan ako. Umaalab ang puso ko sa galit. Nagsinungaling pala sa akin si Evan. Sabi niya sa akin single siya. Pero bakit ganito? "Yes, my dear. I am Evan's girlfriend. Kaya simula sa araw na to, tigilan mo na yung BF ko. Wag mo na siyang lapit-lapitan at mas lalong wag mo na siyang gapangin. Did you get me?" Hindi ako makapagsalita. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na bumabagsak na ang aking mga luha. Nahiya ako at naawa ako sa aking sarili. Nagmumukha akong malandi sa harap ng girlfriend ni Evan. "You're a loser, bitch." Sambit niya at nag-iwan ng isang sampal bago niya ako nilisan.
Nakatulala pa rin ako. Hindi ko ininda yung sakit ng kanyang pagsampal. Mas masakit ang katotohanang niloloko lang pala ako ni Evan. Kung alam ko lang na taken na siya, hindi ko na lang sana siya hinayaan na maging parte ng aking buhay. I hate him. I really hate him. Miso, chill ka lang. Chill ka lang, okay? Umupo ka muna. Wika ni Cindy at inilalayang niya ako pabalik sa upuan. Pakiramdam ko'y mababaliw ako sa sobrang sakit na nararamdaman. Ani mo'y pinagsasasaksak ng paulit-ulit ang aking dibdib. Grabe naman si Evan. May GF na pala. Pero nililigawan ka pa rin niya. Sabi pa ni Cindy habang nakahawak ako sa aking ulo. Batid kong naaawa rin si Cindy sa akin. Gustong gusto ko na talagang magwala sa loob ng hospital. Ngunit pinapakalma ako ni Cindy. Mas lalo lang raw ako mapapahiya kapag nalaman ng buong tao sa hospital ang nangyayari sa akin. Masakit man pero pinili kong itago yun sa ibang taong naroon. May point naman kasi si Cindy. Sinungaling siya. Sinungaling. Sigaw ko sapagkat hindi ko na talaga kayang labanan ang nararamdaman kong sakit sa kaibuturan ng aking puso. Mabuti na lamang at dalawa lang kami ni Cindy sa loob ng room. Walang ibang taong nakakarinig sa amin. Wala siyang pinagkaiba sa mga ex ko. Pare-pareho lang silang mga manluloko. Muli kong sigaw. Nahulog na ako kay Evan, kaya gano'n na lamang ang sakit na nararamdaman ko nang nalaman kong may GF pala siya. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na gapangin ng boyfriend ng iba. Hindi ako ganyan. Hindi ako makating babae. Pinagbabato ko ang mga gamit sa loob ng aking bag. Todo pulot naman si Cindy habang inaawat niya ako. Miso, stop it. Wag dito. This is not a safe place para ibuhos mo lahat ng galit mo. Hintayin mo makauwi ka sa bahay niyo. Please, chill lang. Just chill, okay? Get some water. Utos ko sa kanya. Pakiramdam ko'y mahihimatay ako sa sobrang sakit. Naiinis ako sa Evan na yun. He made my heart broke into pieces. Nagmamadaling lumabas si Cindy upang kumuha ng tubig. Ilang segundo ang lumipas ay nakabalik na nga siya. O ito, inumin mo muna ng kumalma ka. Wika niya't inabot sa akin ang isang basong tubig. Kaagad ko naman yung tinungga. Naramdaman kong parang kumalma ako. Hindi kagaya kanina na parang gumuguho yung mundo ko. Cindy was right. Hospital is not a safe place para magwala ko. Kamumuhian lamang ako ng mga taong makakarinig. Dahil sa sobrang galit ko, binlock ko si Evan sa aking Facebook account. He called many times but I didn't answer. Galit ako sa kanya. Galit na galit. Pinaniwala niya ako sa katarantaduhan niya. I decided na iwanan na siya. Ayoko mag-explain sa kanya kung bakit. Alam kong alam niya ang dahilan. Wala na akong dapat ipaliwanag pa. Bahala na siya sa buhay niya. 1 linggo na akong bigo. 1 linggo ko na ring iniiwasan si Evan. Binibisita niya ako sa hospital, ngunit tinatakwil ko siya. Hanggang ngayon masakit pa rin yung ginawa niya. Hindi ko siya mapapatawad. Habang naglalakad ako palapit sa aking sasakyan, someone grabbed my hand at nagulat ako. Miso, kausapin mo ko. Nagulat ako nang nalaman kong si Evan ang may-ari ng boses na yon. Bitawan mo ko. Sigaw ko at sinampal siya. Miso, bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? 1 linggo mo na akong iniiwasan. Ano bang maling nagawa ko sa iyo? Please, sabihin mo sa akin. Napangiti ako ng mapait habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Hindi mo alam? Buti pa ako. Alam ko na pinaglalaroan mo lang ako, sinungaling ka. Kumunot ang kanyang noo nang marinig yaong aking mga tinuran. Halata sa kanyang mukha na naguguluhan siya sa pinagsasasabi ko. Miso, anong sinasabi mo? Pinaglalaruan? Miso, hindi kita pinaglalaruan. Mahal kita't alam mo yan. Sagot habang nagtataka. Yan ang pag-aakala ko, na mahal mo ko, na hindi mo ko pinaglalaruan. Pero mali, maling-mali. You are acting like an angel but the truth is you are a devil. Galit kong sambit na lalong kinadilim ng kanya mukha. Miso, hindi kita naiintindihan. Please tell me the reason. Bakit mo ko iniiwasan? Kumalma muna ako bago sumagot. Gusto mong malaman ng dahilan? Kilala mo ba si Aliana de Vera? Sinugod niya ako sa hospital. Sinampal niya ako at sinabi niyang ginagapang ko raw yung boyfriend niya. Evan, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na may GF ka pala? Namilog ang mga mata ni Evan sa kanyang narinig. Para siyang isang inosenteng bata. Eliza de Vera? Miso, ex-GF ko siya. 1 taon na kaming hiwalay dahil pinagpalit niya ako. Wala na kaming communication ng babaeng yun. At hindi ko nga alam na nandito pala siya sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, sumama siya sa BF niya sa Canada. Pagpapaliwanag ni Evan, nabigla ko sa kanyang sinabi.
Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Evan! Isang babae yung umagaw sa aming atensyon. Siya ang babaeng blondie ang buhok, si Alyssa de Vera. Lumapit siya kay Evan. Evan, bumalik na ako. Ipagpatuloy na natin ang ating nasimulan. Wika niya't akmang yayakapin niya na sana si Evan nang tinabig siya na to. Aliana, tapos na tayo. Stop ruining my life, especially to this girl that I love. Wika sa kanya ni Evan. Napatingin sa akin si Aliana nang inakbayan ni Evan. Talaga? Hindi yung babaeng pagpapalit mo sa akin? Evan, I'm better than her. No, Miso is my ideal girl. Aliana, simula nang pinagpalit mo ko sa iba, kinalimutan na kita. Tapos na tayo. Hindi na ikaw ang nilalaman ng puso ko ngayon. Kita ko ang pagpatak ng mga luha sa mga mata ni Aliana. Ngayon, sino sa ating dalawa ang nanggagapang kay Evan? Ako ba o ikaw? Hindi pa man nakasagot si Aliana ay dumugtong na ako. Hindi ko nahihintay ng sagot mo. Alam kong ikaw pa rin ang talo. Wika ko't humakbang palayo ron. Pumunta na ako sa aking sasakyan at sinundan ako ni Evan. Kitang-kita ni Aliana kung paano ko hinabol ng lalaking sinasabi niyang ginagapang ko. Pagkatapos magpaliwanag sa akin ni Evan, naging maayos ang lahat. Nakumpirma ko na hindi pala siya kagaya ng ex-boyfriend ko. Nagkamali lang pala ako ng pag-akala dahil sa paninira ni Aliana. Hindi nagtagal, sinagot ko rin si Evan. Napatalon siya sa labis na tuwa nang sambitin ko yung matamis kong oo. I love you so much, Dr. Miso Evangelista. Sambit niya habang gumuguhit ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. I love you too, Chris Evan Sebastian. Sagot ko at saka ngumiti. Kasunod na mga tagpong yon, nagtagpo ang aming mga labi. Sa ilalim ng buwan, pinagsaluhan namin ng matamis na halik. Halik na nagpapakita kung gaano kami kasaya sa piling ng isa't isa. Narito ako ngayon sa harap ng salamin. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ng aking sarili sa suot kong wedding gown. Sobrang saya ko sapagkat magiging asawa ko na rin. Ang lalaking noon ay pasyente ko lamang. Pagkatapos ng ilang minuto, tumungo na ako sa labas at naglakad sa aisle. Chris Evan Sebastian, do you take Diane Celeste to be your wedded wife? To laugh with you in joy? To grieve with you in sorrow? To grow with you in love as long as you both shall live? Tanong ng pare bilang pagsisimula ng kanilang pag-iisang dibdib. Tumingin si Evan sa aking muka at saka ngumiti na sinundan ng kanyang pagsagot na nasambit na tanong. Yes, I do, Father. At ganun din ang tinanong sa akin ng pare. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Ngumiti ako at saka agad na sumagot ng yes, I do, Father. Kita ko ang labis na tuwa sa mga mata ni Evan nang marinig niya ang aking sagot. You may now kiss the bride, sabi ng pare. Nagtagpo ang aming mga labi na sinundan ng hiyawan at palakpakan sa buong paligid. Finally, nahanap ko rin ang aking forever. Si Evan ang sagot sa aking mga dalangin. Ang dalangin na matatagpuan ko ang lalaking makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. Now that I finally found him, hindi ko na siya pakakawalan. Sa love story naming dalawa, I realize na hindi pala lahat ng lalaki sasaktan ka. Sinaktan ka man o iniwan ng iyong mga nakaraan, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat may isang taong darating na magpapaalala sa iyo na palagi kang mahalaga. Isang taong mamahalin ka na walang pag-aalinlangan, dadamayin ka sa lahat ng problema at sasamahan ka hanggang sa pagtanda mo. Kapag nahanap mo na yung taong yan, wag na wag mo nang pakakawalan.